Lumagda na sa isang kasunduan ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija kasamang Department of Social Welfare and Development Field Office 3 para sa implementasyon ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi, Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng proyektong ito na tugunan ng mga hamon ng kakulangan sa tubig at seguridad sa pagkain dulot ng pagbabago ng klima, partikular na ang epekto ng El Nino. Ayon kay Social Welfare Officer 1 Don Luis Ronquillo ng PSWDO, sa ilalim ng proyekto ay pauunlarin ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng tubig tulad ng mga water reservoir sa pamagitan ng paghuhukay upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa komunidad at sakahan sa panahon ng tagtuyot. Bukod dito, magsisilbing source ng tubig ang mga reservoir na ito para sa communal gardening o pagtatanim ng mga gulay na magmumula sa Department of Agriculture upang mapataas ang produksyon ng pagkain at mapabuti ang nutrisyon ng mamamayan. Sinabi ni Ronquillo na may 1,400 na beneficiary ang inilaan para sa lalawigan ng Nueva Ecija na magmumula sa mga bayan ng Cuyapo, Rizal, San Isidro, Talugtog at Zaragoza. Bawat benepisyaryo ay tatanggap ng tig 10,000 pesos bilang sweldo sa kanilang pagtatrabaho sa loob ng 20 araw, kabilang dito ang 5 araw na CAS for the training at 15 days para sa field activities. Bilang dagdag kita, maaaring lagyan ng fingerlings ang mga water reservoir upang mapakinabangan. Kaya maliban sa kanilang sweldo, maaari ding ipagbili ng mga benepisyaryo ang kanilang aanihing gulay at isda o gawing pagkain para sa kanilang pamilya. Nakapagsagawa na rin umano ang PSWDO ng site visitation sa mga benepisyaryong LGU at inaasahang matatapos ang implementasyon nito sa loob ng 6 na buwan. Sinisikap ng Nueva Ecija Police ang mapanatiling mapayapa at malimitahan ang krimen sa lalawigan kung kaya't patuloy ang pagpapatupad ng kampanya kontra kriminalidad na nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit kumulang 257,000 na halaga ng shabu at baril. Sa ulat na ipinadala sa tanggapan ng NEPO, nakaaresto din ng ilang individual sa iba't ibang lugar sa buong lalawigan ang isinagawang anti-illegal drugs bypass operation ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station, SDEU sa Purok 1, Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, kung saan ay natiklo ang isang 51 anyos na babaeng residente ng Purok 1, Barangay Valley Cruz, Cabanatuan City. Nakuha sa kanya ang humigit kumulang sa 37 gramo ng shabu na may tinatayang street value na 251,600 pesos. Nagasagawa din ng mga kahalintulad na bypass operations ang pulisya ng Santo Domingo na nakaaresto ng 2 katao, habang ang San Jose City Police Station ay 2 din ang nahuli. 5 katao naman ang natiklo ng Talavera Police Station. Samantala, ang nagpatupad naman ng search warrant ay ang Gapan City Police Station sa Barangay San Vicente, Gapan City, laban sa isang 39 anyos na lalaki. Nakumpiska sa akusado ang isang caliber 38 revolver na may 4 na bala at 2.8 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 19,040 pesos. Nasa kustudya na ngayon ng mga operating units ang mga akusado habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Nakikinabang na ngayon ang mga lokal na negosyante sa isinaayos na kalsada kasunod ng matagumpay na pagkumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng isang road maintenance project sa bahagi ng daang Maharlika Road, sakop ng Barangay Sumakab Este sa lungsod ng Cabanatuan. Sa kanyang ulat kay DPWH Secretary Manuel M. Bunuan, sinabi ni DPWH Region 3 Director Roselier A. Tolentino na ang proyekto ay sinagawa upang matugunan ang lumalalang kondisyon ng kalsada na dati nang humahadlang sa maayos na daloy ng trapiko at nagdulot ng panganib sa mga motorista, kabilang ang mga mabibigat na truck na nagdadala ng mga kalakal.
Ang natapos na proyekto sa kalsada ay nagsasangkot ng preventive maintenance ng 1.29 kilometrong kahabaan ng daang Maharlika na sumasaklaw sa 4-lane na carriageway nito na may karagdagang mga road shoulder lane. Kasama sa proyekto ang pag-alis ng lumang aspalto, paglalagay ng emulsified na aspalto at pag-resurfacing gamit ang 50mm thick bituminous concrete surface na may anti-rotting additive gamit ang hot laid method. Ayon kay Tolentino, ang proyektong ito sa rehabilitasyon ay naaayon sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2024 State of the Nation Address na i-rehabilitate ang Maharlika Highway. Ito ay makabuluhang pinahuhusay ang tibay at kaligtasan ng daanan, tinitiyak ang isang mas maayos at mas mahusay na ruta ng transportasyon para sa mga motorista at mga negosyanteng umaasa sa pangunahing lansangan na ito. Ipinatupad ng DPWH Region Office 3 ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act o GAA na may halaga na kontrata na 116.8 milyon pesos.